ang pagpapatuloy ng ating kwento. Sana walang mag-skip ng ads. Salamat. Sunod-sunod nitong kinumbati si Balatik na aking tandang na patuloy naman itong iniilagan. Pero nung umikot yung kalabang manok, doon naman tinamaan yung akin. Subalit nang lumipad yung panabong ko, sumama din yung kalaban. At doon ito nasungkit. Gumulong-gulong ito sa lupa nang tamaan ito sa ulo. Ngunit talagang pinaghandaan ng antingerong sabungero na kalaban ko ang laban na yon. Sa kabila ng tinamo ng kalaban, baliwala ang patama sa ulo na yon. Hanggang sa makakuha ng pabor yung pambato ko. At doon nanlaki ang mga mata ng mga tao nang paulanan ito ng atake sa aking panabong. Nang makita ng dayo ang nangyari, nasipat ko itong bumuka-buka yung bibig. At sa isang iglap, merong mga animoy mahabang insekto ang lumabas sa lupang kinaroroonan ng tandang ko. At pupukutan na nito yung paa ng manok. Pero hindi pa man yun nakalapat, kaagad nagbaga yung mga paa ng manok ko. Dahilan ng pagsisibalikan ng mga insektong yun sa lupa. Pero sa mga tao, normal lang yun. Kasabay ng pag-atras ng mga barang sa lupa ay ang pagkabasag ng salamangka ng dayo. At sa wakas, nagawang manalo ng alaga ko. Ano? Pwede na bang pangdayo itong mga tandang ko? Wika ko. Sumagot naman yun ng, "Oo, tama ka. Malakas ka nga. Dahil natalo mo ko." Hindi. Mali yun. Malakas ka subalit ikaw yung may problema. Hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mong humanap ng makatapat para lang sabihing malakas ka. Sabihin na nating malakas ka, subalit nanaig sa'yo ang paging gahaman mo. Wika ko sa harapan ng dayo. At matapos kong sabihin yon, dali-dali itong nagligpit at lumabas ng bakuran ko. Dahil sa pagkakatalo ng dayo, ay tila ba bumaliktad ang mundo. Ang mapagmataas at matapang na dayo ay inaasar-asar ito ng mga kababaryo ko. Sinasabihan nila itong umuwi na sa kanilang lugar dahil palpak naman yung mga pinaniniwalaan nila. Pag-alis ng mga dayo, ay lumapit sa akin ang mga kaibigan ko at ibang kababaryo. "Chris, ang husay mo pala sa pagdating sa Tigbakaya. At yung mga tandang mo parang hindi pang karaniwang kung kumilos." "Wala yun. Sortihan lang talaga." "Chris, salamat naman dahil pinagtanggol mo ang ating karangalan. Mahusay ka nga. Walang duda." Wika naman ni Mang Banong sa akin. Nang araw na yon, ay nanatili sa aking bahay ang mga kaibigan ko. Sila ang nagluto sa aming bihag na mga manok at sa makakain namin ng tanghalian. Lumipas ang mga oras. Habang nag-iinuman, panay din ang aming kwentuhan tungkol sa mga laban na aming makakasagupa. Masaya kaming nagkwentuhan noon dahil puro namin naunawaan ang bawat paksa na aming tinatalakay. At nabanggit ng aking mga kaibigan na meron ulit sabong sa araw ng Sabado sa baryo. Hanggang sa sumapit ang hapon, nagsisiuwian na ang mga ito
at isa-isa na itong nagpaalam na bumalik na sa sentro ng baryo. Kinagabihan ay maigi naman kaming nag-uusap ng aking lula. Nay, baka ito na ho ang pagkakataon para makaahon tayo sa hirap at ang mga manok ko ang daan. Pero Nay, ayos lang ba na bukod sa pagiging mananabong ko, manunugis din ako ng mga aswang o manggagamot? May mga bagay kasing nararanasan ko na hindi ko mapapaliwanag. Pakiramdam ko, parang isa na akong dalubhasang manggagamot. Anak, Chris, sinasabi ko na nga ba, hindi ka na mahirapan sa pagsanay dahil sa ginagabayan ka ng iyong lolo. Hayaan mo, gagabayan ka niya hanggang sa magtagumpay ka. Wika ng aking nanay noon. Dahil sa mga pangyayari, animoy nakangiti akong natutulog. Hanggang sa pagising ko kinaumagahan, ay nararamdaman ko pa rin ang kasayahan. Subalit di pa man ako bumangon, tinawag ako ng aking lula. Ayon dito, may mga tao na naman daw ang naghahanap sa akin sa labas. Kaya dali-dali ko itong nilabas para tingnan ko kung sino ang panauhin na yon. Subalit kahit saan ako sumilay, wala akong nakikita. Nay, baka naman hindi ako ang kanilang hinahanap. Malay nyo, baka dyan sa mga kapitbahay natin ang kanilang pakay. Matapos kong sabihin yon, ay isinapagwalang bahala ko na lang ang sinasabi ng lula ko. Kasi ang sabi niya, may mga tao pero kapag lalabasin ko naman, walang mga tao. Kampante naman wala akong naengkwentrong mga demonyo dahil alam ko kung sino ang mga nakakaharap ko. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, doon ko napapansin ang kahinahinalang mga panauhin na pasimpleng lumapit sa akin. Paminsan-minsan kasi, merong nagmamasid sa tuwing may ginagawa ko, maging sa aking paglalakad. Hindi ko ito pinapansin. Hanggang sa merong dumalaw sa labas sa aking pamamahay na 3 lalaki. Sa pagkakaalala ko, nasa mga dapit hapon na itong nangyayari. Nagawa ko pang tanungin ang mga lalaking ito sa kanilang pakay, subalit hindi ito sumasagot. Nang maramdaman kong hindi ko makakausap ng matino ang mga lalaki, pinili kong labasin ito doon sa may aming bakuran. Pero alam nyo ba, na habang naglalakad ako, pasimple ko nang inuusal ang mga katagang lumitaw sa aking isipan. Matapos ko yung usalin, nakita kong haharurot na sana ito sa pagtakbo. Kaya ang ginawa ko, pinili kong hawakan ang kahoy na nagdudugtong sa mga bakod ng aming bahay. Hindi ko alam pero paghawak ko sa mutya ng durian, ay lahat ng punong kahoy na naroon sa aming bahay ay lahat nagsisiyukuan. Dahil sa kusang ginawa ng katawan ko, biglang natigilan ang mga ito sa kanilang paglalakad, kaya kaagad ko itong nilapitan. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Wika ko. Hanggang sa may sumagot sa isa sa mga ito sa akin. Bakit naman kita sasagutin? Dahil sa sinabi nito, hinawakan ko ang pagmumukha nito at inihipa ng dasal. Nang akmang hawakan ko na ito sa liig, naantala naman ako sa aking ginagawa
nang maramdaman kong papalabas ng bahay si Lula. Krish, maghunos dili ka. Alalahanin mo, hindi ka mamamatay ng tao. Tingnan mo ang paligid mo. Anong sasabihin ng ating kababaryo sa oras na saktan mo ang mga yan? Hindi ba't ikaw ang kasuklam-suklam sa lugar na ito? Nang marinig ko ito, agad naman akong napatingin sa bawat bahay ng aming baryo. Pagsilay ko sa mga bahay na yon, nakita ko ang mga matang pasimpleng nakatitig sa akin sa mga siwang ng bahay nito. Hindi ko alam noon pero parang kusang gumagawa ang katawan ko. Dahil sa mga napansin ko, agad kong binitawan ang lalaking aking nadakip. Bago umalis ang mga lalaki, nagawa pa nitong magbanta sa akin ukol sa magaganap na digmaan na aking kakaharapin. Tandaan mo, antingero, kahit anong lakas ng karga mo, hindi ka pa rin uubra sa hanay ng aming mga mandirigma. Pagsisisihan mo ang pagpatay mo sa anak ng aming pinuno at sa mga taong pinahiya mo kahapon. Nang marinig ko yon, naging palaisipan naman ito para sa akin tungkol sa mga sinabi nito. Wala naman akong natatandaang pinatay na mga nilalang, pero yung mga sabongerong sa lamangkerong nakalaban ko kahapon, naalala ko. At naalala ko ang sinabi ni Lula, maging sa larangan ng sabong, meron akong masasagasaang mga nilalang na may lihim na pagkatao. Sa pag-alis nito sa paligid ng aking bahay, agad ko namang nilapitan ang aking Lula. Nay, pasensya na ho kayo ha, dahil masyado akong nagpapadalos-dalos dala ng aking galit. Ang kaligtasan lang ho natin ang iniisip ko. Hindi po kasi sila pangkaraniwang tao dahil sa mga naramdaman ko. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Kaya ko ang sarili ko. At saka isa pa, hindi naman sila makapasok sa bahay dahil sa basbas na iniwan ng lolo mo. Halika na, umuwi na tayo. Matapos naming mag-usap noon, agad din naman kaming bumalik sa aming tahanan. Magmula ng araw na yon, nangako ako sa aking sarili na mas ituon ko pa ang aking wisyo sa pananaliksik ng mga lihim na karunungan. Sa pagsapit ng umaga, nagtapat naman ako sa lula ko na nais kong hukayin ang mga naiwang gamit ng aking lulo. Pinayagan naman ako nito dahil alam ni Lula na gagawin din ito ng kanyang asawa kung sakaling nabubuhay pa ito. Sa unang pagbuklat ko sa mga gamit ng aking lulo, agad bumungad sa akin ang isang kasulatan ukol sa aming baryo at sa 3 baryo ng mga aswang. Nagulat ako kasi ang lugar na palagi ko palang dinadayo ng sabong ay lugar pala ng mga aswang. Meron itong lagta at dugo ng aking luluturo na siyang nagbibigay proteksyon sa aming baryo. Ayon sa kasulatang nabasa ko, na hinayaan ng aking lolo ang mga gawain ng mga aswang sa labas ng aming baryo. Basta hindi ito mananalasa o mamimirwisyo sa aming lugar. Nalaman ko rin sa kasulatang yon na meron ding kasunduan ang aking lolo sa mga nilalang na ito na siyang nagpapanatili ng kapayapaan sa aming baryo. Doon ko rin nabasa sa mga ito ang mga hukbo ng mga ito na halos hindi na magawang mabilang dahil sa sobrang dami.
Karaniwang nakatira ang mga aswang na yun sa mga yungib at bundok dahil ayaw nila sa lugar na pinagkukumpulan ng mga ordinaryong tao. Hindi rin daw basta-basta ang mga nilalang na ito dahil may dugo ito ng mga nilalang na kung tawagin ay anggitay. Kilala ang uri ng aswang na ito bilang malakas sa kahit na anong digmaan. May kakayahan ding magbigkas ang mga ito ng mga karunungang lihim na nasa panig ng kadiliman. Sa pagpapatuloy ko sa pagbuklat sa libro, doon ko naman nakita ang punong kahalintulan ng puno ng durian. Nang makita ko ang bagay na yon, agad ko namang tinawag ang aking lula upang matanong ito tungkol sa nakaraan ni Lolo Turo. At nang inilahad ng aking lula ang nakatagong sikreto, ay halos kinilabutan ako. Nay, may pagnanasa din ba si Lolo Turo sa mga gabay ng mutya ng durian? Kasi may giniguhit siya dito na puno na nakapukaw ng atensyon ko. Tanong ko rito. Anak, kung siyang lumapit sa lolo mo ang gabay nito, maaring yan din ang rason kung bakit nagawa nitong lumapit sa iyo, na minsan ding pagmamay-ari niya. Ang bertudis na nagsisilbing apoy na pinasa sa iyo ng iyong lolo, na siyang dahilan para ikaw ay kapitan ng dayo at niyang kapangyarihan. Walang makakatalo sa lolo mo noon sa mga nakatakdang laban niya, sa mga sabong noon. Kaya lang, maraming naiinggit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iyo, mag-iingat ka, sapagkat ikaw na ang nangangalaga sa mutya ng durian. May mga nilalang nagpapanggap ng kaibigan para makuha ang iyong kahinaan. Paliwanag ng aking lula. Pagtatapat pa nito sa akin, na isa din ako sa nakakuha ng mutya na labis nitong ipinag-aalala. May mga bagay pa kasi akong hindi alam pagdating sa paggamit nito. Na nung mga kapanahonan daw ni Lolo Turo, walang mga demonyo na makapasok sa aming baryo. Kilala ito sa aming lugar, lalo na ang pagsapit ng kapistahan kung saan magaganap ang matinding labanan ng sabong at tagisan ng mga karga. Matapos kong marinig ang kwento ng aking lula, agad ko rin namang ipinagpatuloy ang pagbuklat sa libro ni Lolo Turo. Maya-maya lang ay bigla na lang akong natigilan nang masipat ko ang guhit ng aking lulo na tumutukoy sa isang malakas na mutya ng ipo-ipo at durian. Halos nanlaki ang mga mata ko noon dahil una ko palang nakakita ng ganong klase ng karga. Magamat guhit lang ang aking nakikita noon, nagdulot pa rin ito sa akin ng takot at pagkamangha. Ang paglipas ng oras para sa akin ay napakatagal dahil minu-minuto inuulit ko ang bawat pahina ng libro na aking binabasa. Napabayaan ko man noon ang ilang trabaho. Nakaraos naman ako dahil sa kakarampot kong napanalunan sa mga manuko. Sa pagsapit noon ng araw ng Sabado, doon ko na nga natapos ang aking pananaliksik. Sinasanay ko na ang aking mga panlabang tandang upang pagdating ng Linggo, magiging kondisyon ang mga ito. Sa ibang araw nag-aaral ako ng mga lihim na karunungan at sa araw ng Linggo, dumadayo kami ng sabong.
Pinapakain ko rin ito ng mga sariwang prutas ang mga alaga ko upang sa gayoy maging maliksi at malakas ang pangangatawan nito sa bawat pagsasanay ko sa mga tandang ko, puno ng determinasyon at pag-asang manalo para may makakain kami ng aking lula. Nagkataon kasing dumating ang El Nino noon sa buong Pilipinas, kaya halos lahat ng mga pananim nalalanta at namamatay. At ang hirap pa dito, halos hindi tumutubo ang mga pananim dahil sa tigas ng lupa. Halos wala ring magpapasok ng trabaho noon dahil sa init ng panahon. Ang inaasahan ko lang talaga noon ay ang manalo sa bawat laban ng mga manok ko. Dahil araw ng Sabado yon, wala pang sabong. Nakita ko ang aking lula na sinulok ang panghuling bigas sa aming lata ng biskwit. Kaya naghanap ako ng paraan para meron kaming masasaing mamayang gabi. Habang nasa kulungan ako ng mga manok, tinititigan ko ang mga alaga ko. Nagpasya akong ibenta ang ibang mga babaeng manok upang may pambibili ng mga kailangan namin sa bahay. Habang dumaan ako sa bakuran dala ang manok, nagpaalam ako sa lula ko para pumunta ng baryo para ipagbibili ang hawak ko. Ngumiti lang naman ang aking lula habang nagwawalis. Pagdating ko sa sentro ng baryo, nasipat ko ang dating kaibigan ng lulo ko na isang mayamang negosyante. Inaalok ako nito ng trabaho, subalit tumanggi muna ako dahil sa mga gawain ko sa aming bahay. Hanggang kinabukasan, araw na ngayon ng linggo. Maaga pa akong tumungo sa tambayan para puntahan yung mga kaibigan ko. Dala ko noon ang isang manok kong alimbuyugin para isabak sa laban. Isa lang ang aking dala noon dahil masyadong babata pa ang iba nito. Meron namang husto na sa gulang, ngunit may mga sugat pa itong hindi naghihilom dahil sa mga laban nito sa nagdaang mga linggo. Pagdating namin ng mga kaibigan ko sa sabungan doon sa kabilang baryo, agad naman kaming umikot para magmasid. Maya-maya pa ay mayroong nakasagutan si Rex na isa ring sabungero. Maya-maya lang, nagkasahan ang mga ito na maglaban sa kanilang mga manok. May katalasan ding magsalita yung lalaki. Subalit nang maglaban na sa ruweda ang mga manok, sa kasamaang palad, bagamat nakauna ang tandang niya, ay natalo pa rin ang kaibigan ko. Nasaksihan ko ang laban na yon na meron akong nararamdamang kakaiba. Sabi ko sa aking sarili, hindi normal na sabungero ang nakaharap ng mga kaibigan ko. Dahil kitang-kita ko kasi na tinamaan ito ng 2 beses. Subalit nang magmasid ako sa manok ng kalaban, wala man lang itong gasgas. Dahil sa normal lang naman na gumanti, muling kumasa ang aking mga kaibigan. Laban pa rin sa mga dayo din. Tuper, pare, sigurado kang yun pa rin nakalaban ni Rex ang kakasahan mo? Hindi basta-basta ang mga panabong nun. Wika ko sa kaibigan ko. Oo pre, yun pa rin. Wala namang nakakatakot dun eh. Hayaan mo na. Makakaganti rin tayo doon. Sagot nito sa akin. Maya-maya pa, kaagad na ngang nilagyan ng mga kaibigan ko ng tari yung manok nila.
At habang ginagawa ito ng mga kaibigan ko, pasimple ko namang pinagmasdan ang grupo ng mga kalaban. Nang wala naman akong nakitang kakaiba, hanggang matapos ang pagtatari, agad akong bumalik sa aking mga kaibigan. At ang bungad ko dito, "Pre, pwede bang ako na lang ang magbibitaw sa ruweda? Ikaw na ang alalay sa akin." Wika ko paglapit ko. Nang sumagot ito ng, "Naku naman ako na nga. Ikaw lang mag-i-enjoy dito at saka may manok ka naman Ikaw rin naman ang magbibitaw nun." Sagot nito habang nakangisi, at tumawa lang din naman ako. Pagkatapos ng pagtatari, ay agad na kaming pumesto para panoorin ang laban. Si Rex na ang umalalay kay Tuper, at habang kami ni Carlo ay inaantay ang laban nila. Maya-maya pa, nakita na namin yung mga kalaban na papasok na ito sa ruwedang gawa sa kawayan. At habang pinagmasdan ko ang lalaki, ramdam ko ang kakaibang aura nito. Isa itong itim na aura na nagpapahiwatig na galing sa kadiliman ang gamit nito. Maya-maya pa ay lumapit yung lalaking kalaban at bumulong sa sentensyador. Parang may sinasabi ito na ayaw marinig na iba. Mas lalong lumakas ang kutob ko nang ipakita yon ng lalaki. Hanggang sa binitawan na ang mga manok. Nakangisi ang lalaki habang nakatingin kay Tuper, na para bang natutuwa ito sa muling pagharap nila. Pagbitaw sa mga tandang, ay pumadyak sa lupa yung kalaban. Habang bumubuka-buka yung bibig, indikasyong may binitawan itong mga dasal. Habang papalapit ito sa pambato ni Tuper, tila ba hindi ito napapansin ng kanyang manok, ang papalapit na kalaban. Hanggang sa harap-harapan itong umatake, at kaagad tumama yung tari nito. Dahil sa mga nangyari, animoy nagulat pa yung panabong ng mga kaibigan ko. Napatalon ito, subalit tumagas na yung tama nito. Tila ba doon palang nakita ng pambato ng kanyang kaharap ng manok ng kaibigan ko. Alam kong ginamitan ito ng sabulag ng kalaban upang lumamang sa laban. Dahil sa medyo kagandahan rin ang mga alaga ng kaibigan ko, kagad itong nakahawak at gumanti ng matindi. Alam nilang maraming bisis itong nakatama, ngunit humandusay na lang ang kanilang tandang dahil naunahan ito kanina na hindi nakikita. Dumura pa ang lalaki sa nakahandusay na kanilang pambato na para bang nang iinsulto. Wala nang nagawa ang aking mga kaibigan dahil talo naman talaga sila. Paglabas nito ng ruweda, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nito. Ang pagnanais nilang makaganti ay nauwi na naman sa kabiguan. "Chris, wala talaga. Naunahan yung pambato natin." "Sipin mo, parang nawala ng alerto yung pambato natin." Bungad na wika nito sa akin. Ganon talaga pre ang laban. At ilalaban ko na rin itong tandang ko para patas tayo. Labanan natin ulit yung mga misteryosong lalaki na yun. At kayo na ang lumapit sa kanya at ako ang magtatari. Oh, sige pero mukhang wala talaga tayong pag-asang manalo sa mga yun Sagot nito. "Sige na, ako nang bahala. At pagkatapos niyong kumasa, dalhin niyo ulit rito yung tandang." At yun na nga.
Muli silang lumapit sa grupo at nang makita ito ng grupo, bakas sa mukha nito ang labis na kasiyahan nang malaman nilang riribansa pa rin kami. At matapos ang kaganapan, nakabalik na nga ang mga kaibigan ko. Makalipas ang ilang mga minuto, nasa ruweda na kami. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng lalaki, pero hindi ito nakahalata sa akin dahil sa mutyang nakapaloob sa akin na kayang magbalat kayo sa gitna ng harapan. Paglitaw ng mga dasal sa isipan ko, kaagad ko itong inusal. 3 usa lang yon na lumitaw. Maya-maya pa, nagkaharap na nga kami nung lalaki. Bitbit ang mga panabong namin. Umiling-iling pa yung lalaki habang nakangisi na para bang walang pag-asa ang manok ko laban sa kanila. Isa ka rin ba sa mga kasama ng dalawa? Wika nito. Pero hindi ko ito pinansin dahil alam kong nililin lang ako nito para mawala ako sa konsentrasyon. Maya-maya lang, ipinag-uutos ng taga-karyo na ilapag na ang mga manok. Distansya ang dalawang maglaban. Utos na rin ng namamahala sa sabungan. At ilang segundo ang lumipas, nararamdaman ko na ang pinakawalang sabulag ng may-ari ng manok ng kalaban. Kaagad itong bumalot sa paligid na siyang ikinatakot ko. Alam ko kasi ang aral na yon dahil magagawang dayain nito ang iyong paningin. Nanatiling nakatayo ang panabong ko habang yung manok ng kalaban ay dahan-dahang lumapit. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kung bubugawin ko ba yung pambato ko para maging alerto. Ilang saglit pa, nagawa ng umikot yung kalaban sa teritoryo ng panabong ko. At sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod nito ang pambato ko na hindi napapansin. Pero nanlaki ang mga mata ko dahil ang inaakala kong hindi ito nakita ng pambato ko ay nagkakamali ako. Dahil bago pa man tumama yung tari ng kalaban, kaagad nang umilag yung tandang ko. At dahil sa mga naganap, sunod-sunod na gumanti yung tandang ko. Sa bawat atake nito, sinasalo ito ng kalaban. Pero ang ikinagulat ko, wala itong sugat. Animoy hindi ito tinatablan hanggang sa makakuha ng pabor yung kalabang tandang. At binuhos nito ang lakas sa pag-aatake. Dahil sa lakas nito, bumangga sa dingding ng ruweda yung tandang ko na siyang ikinagulat ng mga kasama ko. Dahil hindi ko inaasahan ang gagawing yun ng kalaban. Pulang mayahin ang kalaban at maitim ang mga paa. Samantala yung sa akin, bulik na pula na mistisuhin. Pero magamat ganon, marami na itong napanalong laban at medyo may katandaan na rin kasi. Pagbangon ng tandang ko, nakita kong paika-ika itong tumayo habang umilag-ilag sa mga atake ng kalaban. Dahil sa mga nakita ko, alam kong nabalian ito o tinamaan sa hita. Kahit hirap na ang aking bulik, gumagawa pa rin ito ng paraan para umatake. Ang kaso nga lang, nililiparan-liparan lang ito ng kalaban at hindi man lang nakatama. Hanggang sa biglang lumipad yung tandang sa kalaban
at lumatay sa likod ng tandang ko yung mga atake nito. Ang sabi ko sa aking sarili, mukhang malabo na kaming mananalo at talagang matatalo na kami ng mga oras na yon. Pero ang ipinagtataka ko, ilang ulit man itong tinamaan, tila ba hindi bumabaon yung tari ng kalaban. Gawa ng buhay pa ito. Kaya may kunting pag-asa pa kami para maipatas ang laban. Pero napadapa na lang sa lupa si Bulik dahil sa mga tama nito sa katawan. Habang yung kalaban nakatayo na lang dahil sa pagod sa kakaatake nito. Bahagya kong nilapitan ang tandang ko sa huling pagkakataon at umikot ako sa kabilang parte kung saan nakapwesto ang kalaban. Pag-ikot ko doon ay biglang tumayo ang tandang ko at pumapagaspas ng kanyang mga pakpak na para bang bago lang itong inilapag sa lupa. Nagulat ako habang tinititigan yung tandang ko. Napalingon ako sa mga kasama, gawa ng maging ako nagtataka. Nang akmang kakaryuhin ito, ay biglang nagpupumiglas si Bulik, kaya hindi nadakip ng taga-karyo. Dahil hawak na nito ang mayahin, muli itong inilapag na lang. Paglapag nito, ay kaagad itong tinalunan ni Bulik. At walang ano-ano, ay walang habas na pinaulanan ng atake. Nanlaki ang mga mata ng kalaban na may-ari ng manok dahil tila ba dalawa ang buhay ng aking tandang. Habang binabambu ito ni Bulik, kitang-kita ko ang bawat pagbao ng tari na pagmamay-ari ng lulo kong yumao. Samantalang kanina, animoy hindi tinatablan yung kalaban. Ilang saglit pa ang lumipas, idiniklarang panalo kami ng mga oras na yon. Gawa ng hindi na gumalaw yung kalaban. Pero paglabas namin ng ruweda, lahat kami nagulat dahil ni isang galos ng tandang wala kaming nakita. Chris, ano ba tong manok mo? Ni sa demonyo yata. Walang sugat, paano nangyari yun? Bungad na wika ni Rex. Kakaibang tandang to, pare. Akala nga namin puro sugat ang katawan nito kung manalo man. Pero tingnan mo, animoy walang nangyari. Maging ako, pre, nagulat din sa pinamalas ni Bulik. Sagot ko naman sa mga kasama ko. Ngayon lang ako nakakita ng tandang sa labang nasawi at muling nabuhay. Sabat naman ng isa naming kaibigan na si Carlo. Para sa akin, nasumpa yata ang kalaban natin nung umikot ako sa kabila. Teka nga, oo nga no, doon nabuhay itong si Bulik. Muling wika ng mga kasama ko. Habang papauwi kami, panay ang aming kwentuhan sa mga nagaganap. Napauwi kami ng maaga dahil wala na kaming mailaban. Magaman walang sugat si Bulik, ay hindi namin ito inilaban. Gawa ng hindi pa rin kami makapaniwala. Dumiretso kami sa tambayan at doon namin napagpasyahang lutuin yung bihag. Pre, masarap ito sa adobong gata. Ano, ako na ba ang magluluto o itong si Carlo na lang? Wika ni Tuper. Aba, ikaw na lang, Tuper. Ikaw ang may magandang timplada sa grupo natin. Baka mamaya, masobrahan ko yan sa alat, sisisihin nyo pa ako. Ako na lang ang kukuha ng tuba ng ibyok sa lulo ko. Sagot naman ni Carlo. Habang tinatanggal ko ng laman loob yung bihag,
ay nakikinig lang naman ako sa mga kaibigan ko. Makalipas ang ilang mga minuto, dumating na si Rex. Oh, andito na pala si Rex oh. Saan na naman kaya ito nakadikwat ng sili? Oh pre, ito na ang sili. Isinama ko na yung dahon para mas malasa yung lulutuin natin. Uy tika, ano yung nasa loob ng damit mo? Yan na ba yung nyug na panggata natin? Hindi, hilaw na papaya ito. Pambihira ka naman Rex oh. Nagnakaw ka na nga ng sili at isinama mo pa yung dahon. Kumuha ka pa ng papayang hilaw. Huwag na nga kayong daming satsat dyan. Hinihintay ko pa nga makaalis sa bakuran si Mang Maria para makakuha ko nito. Bibigyan na lang natin siya ng adobong manok para hindi magalit na nawala yung papaya niya sa bakuran. Napailing na lang ako sa mga kasama ko dahil sa mga kalukuhan nitong taglay. Lalong lalo na yung si Rex. Sa buo kasi naming magkakaibigan, ito ang hindi maubusan ng kalukuhan. May pagkakataon pa ngang nakaabot ng sabungan itong si Tuper kasama namin na may dalang hibla ng plastik na sinisiksik sa likuran. At syempre, kagagawan ito ni Rex. At sa bawat madadaanan namin, ay ngumingisi na lamang ang mga tao na walang dahilan. Pero, yun ang akala nitong si Tuper. Saka na lang niya napansin yung hibla ng plastik na nasa likuran niya sa loob na siya ng sabungan. Pero kahit ganon ang aming mga kaibigan, masaya pa rin namang kasama ang mga ito. Habang inaantay naming lumambot yung niluluto naming bihag, ay pautay-utay namang tumatagay itong mga kasama ko. Umiinom naman ako pero konti-konti lang. Hindi kagaya nila na talagang ang lakas uminom ng tuba. At habang tumatagay kami, napagtripan na naman itong si Rex yung mga panabong ng lolo niya at sa kanyang mga magulang. Grabe, ang tagal palang lumambot ng bihag na palaban. Mag-isang oras na yan ang tagal ah. Bulong ni Tuper. Chris, hawakan mo nga itong isa. Paglalabanin natin. Wika ni Rex paglapit nito sa amin. Pre, baka pagalitan tayo ng mama mo dyan ha. Baka kasi mapila yung isa ang laki-laki niyan. Hayaan mo na. Pag mapilay, edi mas marami tayong pupulutan sa tuba. Napatawa na lang kami nang makita si Rex dahil dala nito ang isang panabong at yung kaber na manok. Alam nyo naman kung gaano kalaki yung mga kaber, di ba? Habang naglalaban ang mga ito, ay panay naman ang tawa namin. Hanggang sa dumating si Aling Ros na galit kay Rex at ito yung mama niya. Nagkukunwari na lang akong sinasandok-sandok yung niluluto namin para hindi mapasama sa galit ni Aling Ros. Makalipas ang ilang mga minuto, sabay na nga naming nilantakan yung kalahati ng niluluto namin. Hanggang sa mag-inuman kami pagkalipas ng mga minuto. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang mangyayari sa pag-aaral nitong si Chris sa mga karunungang taglay na kanyang tinatahak. So mga karmitanyo, ang masasabi ko lang sa kwento na ito ay napakasulit para sa mga sabongero nating mga listener dyan. Ang tindi ng sabong nila, no? Dahil gumagamit ng mga lihim na karunungan gaya ng mga manggagamot. Pero ang kakaiba lang ginagamit nila sa mga ganitong gawain. Tsaka hindi rin basta-basta yung nakalaban niya. Tsaka yung umikot siya sa kabilang parte ng kalaban. Parang nasumpa niya yata yung salamangka nun, di ba? Yung biglang nabuhay yung manok niya. Tapos parang hindi tinatablan yung kalaban. Pero yung umikot siya sa kabilang banda, aba nabuhay yung manok niya, di ba? Tapos kada palo ng kanyang alaga, talagang sapol. O di ba? Anong sa isip nyo?
Salamang ka nga ba ang kagagawa nun? O talagang nagkatao na muling nabuhay yung manok o nagpapahinga lang? Kayo, ano ang masasabi nyo sa kwento? Comment nyo sa baba. Yun lang.